Alamin pa natin ang iba pang detalye ng istoryang yan mula kay Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, may nakakita ba nung sinuntok ni alias Alex itong biktimang si Ramil? Oo. Pops J, yung lumalabas na testigo dito sa insidente, yung kainuman din nitong biktima na siya rin may-ari nung paupahan. Nung dumating kasi yung ating suspect, nagkakasiyahan, nagkwekwentuhan itong victim at yung si alias Renz. Kaya nung dumating itong ating suspect, hindi din ine-expect nitong nakakita na mauuwi nga sa pagkasawi ng isang kasama niya lang nung oras na yon. Kaya saan ba sinuntok itong si alias Ramil? Oo. Actually, Pops J, noong nangyari daw yun, parang nagkasagutan pa itong ating biktima at yung suspect. So, sa sobrang galit nitong ating suspect na suntok niya sa bandang ulo. Ulo? Oo. At anong bahagi ng ulo? Nalaman hindi nila specifically sinabi, Pops J, kung saan. Basta ang sabi lang, malakas yung pagkakatama sa ulo. Kung saang parte, siguro. Kasi magkausap So, probably nakaharap siya. At napaupo siya noon, Pops J, doon sa sofa. Pero nung after ng suntukin na yun, Pops J, conscious pa siya kasi nagtuloy pa yung ating victim at saka yung kasama niya, si alias Renz. At nung nagsabi daw itong ating biktima na iidlip lang, matutulog, doon na nila na hindi na pala siya gumigising. Kayla, ano bang ugat ng pagbitiw ng masasamang salita nitong si Ramil sa tatay ni alias Alec? Oo, etong ating suspect, Pops J, medyo mailap. Ayaw daw niya masyado magkwento kung ano ba yung, kung meron ba silang mas malalim pa na alitan. Ang kanyang paliwanag lang daw dun sa kanyang ginawa, yung mga biro daw na itong ating biktima ay hindi maganda, kagaya nga nung sinasabi na parang may halong pagbabanta, yung mga tipong sasaksakin, babarilin, papatayin, mga ganoon daw kasi Pops J yung sinasabi. Pero yung ating mga pulis naman, yung paliwanag nila, ganun yung pagkakakilala daw nila dito sa ating victim dahil kilala personally nung mga pulis din dahil maliit na lugar lang. Talagang ganun daw magsalita itong ating biktima, ganun magbiro. Ganun ang reputasyon. Kilala raw itong si Ramil na mahilig magbanta ng mga ganyan-ganyan. Biro lang ba yan o seryoso? At ibig sabihin ba nito, hindi lang si alias Alex ang nakasagutan niya dahil dyan? Oo. Nako, Pops J, ganun talaga yung kanyang ugali pero wala naman siyang lumalabas na record, kaya nga ang sinasabi nitong ating ng authority, baka kasi hindi pa sila ganoon magkakilalang malalim nitong suspect. Kaya yung inisip ng victim na kapag sinabi niya ay biro lang, di niya inisip na siseryosohin or dadamdamin itong ating suspect. At ang paliwanag pang isa na itong suspect natin, Pops J, kasi yung magulang yung sinabihan, hindi sa kanya directly. So kaya parang naging masama yung timpla sa kanya. Pero tsaka nililinaw natin, hindi talaga magandang biro yung magsabi ng ganun, no? Ibang klaseng pagbabanta yung mga binitawan niya. Pero naging malinaw ba sa mga otoridad, Kayla, kung may naging bad record na rin noon itong si Ramil? Pagdating naman doon, Pops J, wala namang record itong ating victim pagdating sa mga illegal na gawain or anuman, o yung mga kahit sa barangay, yung mga parang nakakaaway, wala naman, no, Pops J. Talagang parang may reputasyon lang talaga siya na ganoon magsalita kapag nakakausap ng ibang tao. Kaya para sa kanila, sayang yung buhay na nawala dahil parang sa kanila hindi lang siya pagkakaunawaan dahil nga hindi masyadong kilala nitong ating suspect na 19 years old lang, Pops J. Hindi niya masyadong kilala itong ating victim kaya nauwi sa ganung insidente. Kayla, may pagsisisi ba kay alias Alex na nauwi sa pagkamatay ni Ramil? Yung isang suntok niya lang? Hindi niya siguro inaasahang mamamatay rin, no? Yes, Pops J. Yun naman talaga din, no, Pops J. Talagang nagulat din itong ating biktima. Hindi niya inisip na mauuwi nga sa pagkasawi nung yung kanyang pagsuntok at yung kanyang sinasabi nga lang dinepensahan lang niya yung kanyang magulang dahil doon sa natanggap na ganoong salita at nagsisisi naman, Pops J, yun din yung sinasabi ng ating ng makilala PNP, no. Kaso kahit na may pagsisisi, kagaya nga ng lagi nating sinasabi, kailangan pagbayaran yung nagawa, lalo na at may buhay kasi na nataya. Sa ngayon, magsaserve na lang yun na lesson, pati sa mga kapatid natin na nanonood na syempre yung init ng ulo, wag papaanda rin palagi. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Kayla Makantan.